Ayan po ang huli nating order for the month of August ng bigas, 15 sacks. So, all in all po, ngayong month of August, naka 55 sako tayo na tig to 25 kilos. Ayan. So, talaga pong napakalakas ng ating bigas. Imagine that, no? Naka 55 sako tayo na bigas ngayong buwan lang ng August. Sa kabila po na nagtataasan ang ating presyo. So, to God be the glory at ang ating purchasing power sa bigas ay mataas na din. Ayan. So, ngayon naman po sa ating mga alak kay Kuya Joseph. Naka 24 mahigit po tayo for today. At magkano po ba total for the month? For the month of August, 86,132 po ang ating na-purchase kay Kuya Joseph. Ayan. So, ayan guys. Ito ay Ready Mar ang nag-deliver. Ang ating mga boy bawang. And then, ang ating mga brownies. Kasi mga most requested yan. Ang problema lang kay Ready Mar, napakatagal mag-deliver. No? Tapos dumating din si Midland. No? Dinisplay na kasi ni Ate Ana yung mga juices. Yung mga juices namin. Ayun. Okay. So, ano pa ba dumating? So, yun yung kahapon, bigas. Bigas. Ito kasama sa Ready Mart to, yung ating mga coolers. Tapos meron pang, may 5 pa ba na dadagdag? May 5 pa yon. Pinasok lang dito. Sa likod? Saan? Nandito daw sa likod. Ito yung nilagay doon. Ayan. So, kanina, si Kuya Joseph nga, nag-deliver din. Ayan. Ayan. So, bago tayo magpatuloy sa ating vlog, tayo ay mag-shoutout sa ating latest video, no? So, shoutout to Mama Lorncy, OFW Kuwait, Helen Bosio 728, Ricky Anuevo. Thank you daw, sabi niya. Kasi dahil sa kanya itong ano na to itong vlog natin. Jess Alva, Claire Vina Wendo Vlog. Ayan. So, 8 lang sila. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo, no? Yan po ay yung may time ba Mapi Park that di mo nahihit ang daily sales quota mo. Ayan. So, yan. Ano ba ang po pwede nating pagnilayan, no? Doon sa mga, lalo na pasokan na ngayon, ano ba ang, kamusta ang inyong mga tindahan, no? So, si Mami Park nagsisimula ng ang ating mga school supplies. Ito ang aming struggling. Kasi, di ba guys, bumili ako ng, instead na bumili na ako nung ready na nakarolyo na plastic cover, bumili ako nung isang ganun, yung parang sa mga linoleum, 50 yards. Wala kaming time para mag-roll yun ng tigwa 1 yard kasi 20 pesos ang bentahan natin yan per yard ayan, kapag may bumibili saka pa lang nagugupit. So, aasikasuhin na namin yan, no? So, ayan, the legit loss yan. Ayan, so for the, update lang sa ating store. Kagabi, Monday Monday kahapon, alam nyo po ba, di ba nung Sunday ang ganda ng sales, tapos kinabukasan, dahil sold out yung Red Horse namin, at saka 5 pirasong gin na lang yung natira kinabukasan, nabenta nung gabi nabenta yung gin. Kaloka. Guys, wala akong Red Horse na binenta kahapon, pero nakaakyat kami ng, kung isasama ko yung nakalimutan kong seal sa dishwashing, tsaka yung sales pa bago kami nag-close, kasi maaga akong nagbilang, maaga akong nag-ayos ng benta. Siguro nasa 28K ang aming sales, 28K, nang walang Red Horse, guys. Walang Red Horse. Sold out. Ayan. So, na-solve ang problema ni Mami Park kasi magkakaroon ako, nagbayad na ako kanina ng Lumina na 18K and then 10,000 para kay Bank of Commerce kasi under po ni Bank of Commerce ang aking isang property na binabayaran namin na mortgage siya for 2 years. And then, credit card, nagbayad din ako kasi syempre, di ba, nanghiram din si Daddy sa akin tsaka meron pa ako mga previous na binabayaran na personal siyang na-swipe. And then, yun. So, this coming days naman, mga bills naman ng kuryente and tubig. And then, renta sa bahay, ganyan. So, paano nga bang ginagawa ni Mami Park? Ina-advance ko na yung aking kita. Kaya, hanggat maaari, kaya nakasulat po dyan sa likod ko. Nakasulat dyan yung mga expenses ko. Kasi, ibig sabihin, yun lang yung kinuha ko kay store. At saka yung sa pagkain namin. No? So, para malaman ko na hindi ako kumuha ng over. So, yung inaasahan ko pong kita sa store, hindi po kasama dyan ang mga extra
extracurricular gastos. Let's say for example, bumili ako ng ganito, ganyan, na hindi naman siya kasama sa budget. So, paano ko na isisingit yan? Kung may sosobra doon sa nakaset na expenses, halimbawa, may miscellaneous sa kids, no? So, sa kids talagang hindi ko rin napaghandaan, pero dahil maganda naman ang kinita ng mga nakaraan, na-compensate ko siya. Dahil nagpasukan, di ba guys, ang uniform, ang gastos ng ang naitipid ko lang sa kanya sa mga bata nung nakaraan ay isang sapatos ni Kauri at saka yung pasalamin nila at saka yung bag. Si daddy na kasi ang sumagot niyan. So, this coming days na ako na ang budget at first day of school ng mga bata kanina, hindi na ako nakahingi ng si daddy kasi kumuha. Grabe, nakakatuwa. Si Kier ko, natuli na din. Si daddy rin ang nag-asikaso niyan at gumaling na rin, magaling na. No? Patuloy na lang na pagpapagaling. So, imagine, nagagawa ko na ngayon yan kasi nga, may katuwang ako. No? Ika nga ni Beshi, you should be proud of to you, to yourself, and to Daddy Park kasi nakakatulong siya talaga ng malaki sa'yo. Mahal na mahal niya yung mga bata. Lahat talaga ginagawa niya as really a dad. Hinatid na ng mga bata, hinatid kanina ng daddy sa first day of school ang mga bata. O imagine that. Tapos ang mami naman, nagbukas na ng tindahan. So, ako ba ay magbubukas ng maaga? Alam niyo po ba, nagtalo kami kaninang umaga ng daddy. Kasi I insist, dahil nga nasa akin na yung responsibilidad at diskarte kung paano tayo magkakaroon ng malaking income, I insist na bago mag alas 7, magbukas na ako. Compare sa mga nakaraan, na bago magbakasyon hanggang bakasyon, ay maabot pa minsan ng bago mag 9 o'clock nagbubukas kami. Ang sabi ng daddy, hindi po pwede. Kasi, let go muna yon, no? Let go muna yung, kung ang mabibenta mo lang naman ay 1,000, 2,000, let go muna. Kasi importante pa rin ang health mo. Dahil, pag ikaw ang nagkasakit, hindi namin kaya, kawawa kami. So, ganun kahalaga si Mami Park sa ating hanap buhay. Dahil, although sila, pwede yon yung isang araw lang, no? Pinakamatagal na, 2 araw. Pero yung sasabihin mong totally magkakasakit ako at wala akong, hindi manggagaling sa akin ng desisyon at yung participation ko, yung counterpart ko, talagang mapipilayan kami, no? So, importante ang ating kalusugan, okay? So, ang kagandahan sa amin ni Daddy, kahit nagtatalo kami, we make sure na in right routine, in right schedule ang lahat. Kasi, para hindi masira yung mga plano pa sa buhay sa mga magdaraang panahon. Ayan. So, ang ganda ng naging sales ko, kaya nakabayad ako dun sa mga importante kong bills. So, to God be the glory. And syempre, salamat din sa ating mga suki, no, ng ating, na tumatangkilik sa ating tindahan. So, kagabi din, na-realize ko, ang naging order ko pala this month, kung umorder ako kahapon, Monday, pero hindi nga kasi ako umorder, ang order ko pala for this month, kay Ace Ice Cream lang, ay 35, almost 36,000. Tapos kay kay Snow Joe, nasa around, 15, almost 20,000, no? Kung hindi pa ako nag-lapse ng almost 1 week kay Snow Joe, siguro this month, umabot ng 60K ang aking purchases. At kung naman din si Ace ay laging kumpleto dun sa dapat ko talagang order, kasi siya yung nauubusan ng stocks, nasa ganon. So, nakatutuwa na yung purchasing power natin pagdating sa mga ice cream pa lang natin ay malaki na. So, ibig sabihin talaga nag-grow, no? So, minsan maiisip din natin yung purchasing power natin sa mga items natin, kung gaano na ba nag-grow, kung gaano na yung nararating ng ating tindahan, no? So, dapat na-appreciate natin yan, di ba? So, yun lang yung i-share ko kasi isusunod ko na po yung vlog ko, i-upload ko na po yung next ko na vlog na pagkatapos po ng video na to, na yung ating, itutuloy na po natin yung The Design is Very, tama-tama po, pasokan na, ituloy na natin yung aking college life, no? Yung sa pagka-college naman ng Mami Park. Doon sa ating episode na The Design is Very, timeline ni Mami Park. No? Ano naging magaling na tindera ang Mami. Kung ano yung naging buhay ko, no, para nasusundan nyo na kung bakit si Mami Park, ganito ako naging stricta, ganito ang aking somehow na may malaman kayo somehow about me, no? So, maraming salamat po sa inyong lahat and thank you sa pakikinig. Bye!